Pero alam nyo ba, na yung silence, isa yan sa mga importanteng factor para makultivate yung spiritual power ng isang tao na gustong ma-develop yung kanyang third eye ability. Yeah. Silence, yung totoong silence ha. Hindi yung silence kasi sinigawan ka ng nanay mo kaya ka na nahimik. Pero yung silence talaga na you decide na very picky ka kung kailan ka lang magsasalita at kung magsasalita ka man may meaning talaga, merong depth. Na hindi ka magkikwento ng mga walang kabulustogan lang. No? Yung imo-monitor mo bawat salita na sasabihin mo. So, yung ganung level of silence, merong ano yon, merong impact yon sa spiritual development mo. Okay? So, yan. Yung pagiging tahimik mo, pagiging tahimik ko nung bata tayo, somehow, meron tayong understanding. Kaya bakit tayo tahimik? Bakit tayo careful sa mga salita natin? No, Janine? Kaya alam ko yung iba sa inyo ganun din, tahimik lang. Mapapansin nyo, yung mga monasteryo lalo, di ba? Complete silence talaga kasi merong deep spiritual meaning yon. Merong malaking impact yun sa spiritual development ng isang tao. Sa totoo lang, unfortunately, tayo mga Pilipino, meron tayong terminology na marites. It's a waste of precious energy. Sa totoo lang. No? I'm not judging, no? Anyone. Iba kasi ganun, no? Pero, gusto ko lang i-input, no? I-share na it's a waste of our precious energy. Kung nandun tayo sa isang lugar na yung marites nga, yung term natin sa pakikipagchismisan, no? O yung pag-spread ng mga lies. No? Para I think consider din as pagmamarites yun, di ba? O yung simpleng kwentuhan lang ng walang, ng wala lang, yung sobrang kababawan, tapos ganyan. Nas to the point na umaabot ka na binagtatawanan mo yung tao. Yung mga ganon, no? Is really a waste of our precious energy. Is actually hurting you more than you are hurting the feelings of other people if you are talking in such a way na demeaning, no? Kahit na pa-joke lang, it's hurting you, it's hurting the other people. Mas lalo na sa'yo actually. Nagsasara yung mga chakras natin if we are talking negatively about ourselves. Kaya pansin nyo dito, halimbawa, merong isang madalas na dito, tambay na dito, na ang tono na ng salita niya ay binabash na yung sarili niya. For example, ang tabako po kasi, hindi po kasi ko ganito, kagandahan. Kinakat ko siyang ganun. Pinipigilan ko siya. No? Kasi you are already harming yourself. Kahit na in a very funny way mo dinidescribe yung mga nakikita mong kakulangan sa'yo na ganun. No? Yeah, totoo naman, kailangan natin i-accept na may mga flaws tayo. Pero hindi natin dapat igawing kakatawanan din yung sarili natin. Sa totoo lang. Kasi we are harming ourselves. Unfortunately, yung comedy sa Pilipinas ay ganun ang style. So, it's really harming ourselves. Yun po yung totoo doon. Alam mo, sabi nung yung isa sa mga nag-confirm sa akin ito, yung spiritual master ko sa pranic healing, sabi niya, nung nabubuhay pa siya, do not talk negatively about yourself, even as a joke. Sabi pa niya, ang totoong sabi niya talaga ganito, ang konteksto kasi ng topic niya nun, do not talk about money in a negative way, even as a joke. Kasi we have to respect yung spirit or yung energy of money. If we don't take the energy of money seriously, if we are like parang tinatawanan lang natin siya, parang like a joke lang siya, then the energy na makukuha natin sa money, hindi rin tayo siseryosohin. So parang ganun. So similarly, when we are making fun of ourselves,
Bawa our skin, kung gaano tayo kakinis, ganyan-ganyan. Yung ilong natin, mga ganyan, mga insecurities natin, and we are making fun of our own selves mismo. No? Why are we going to degrade and make a fool of ourselves, yung ating eternal self? No? Remember these things, no? They are temporary limitations or issues. Pero eternally, no? Hindi ka naman talaga ganun, ano? Kasi, di ba, isipin nyo guys, di ba? We are eternal beings. Yung mga limitations natin ganyan, yung mga flaws natin ganyan, they are just temporary problems that we have in this time. No? For example, ako yan, may mga acne scars akong ganyan. So, in this lifetime lang yan. It's not really me. No? So, it's okay. I accept it. May mga ganyan akong flaws. No? So, it's like that. It is what it is. Pero it's not a reason to parang everyday, i-degrade ko yung sarili ko na to make it lighter and bearable, I'll make fun of myself na lang. Diba? Because eternally, the true self, it's not a description of me. Yung kung ano may mga flaws ko ngayon. No? And of course, may budget akong ganyan. Di pa ayos ko yung sarili ko. Diba? Yan, no? Hindi ko masyadong pinag-uusapan yun. Kaya lang, I don't know kung paano tayo napunta sa ganitong usapan. Kasi, of course, yung iba, ang source of income nila is yung ganun, no? Yung as a comedian. No? Siyempre, it is what it is. Ganun yung kanilang profession. No? Wala tayong magagawa. No? Pero eventually, makikita rin nila yon. No? Sa totoo lang guys, before I realize these things, grabe rin akong mang-okray sa sarili ko. No? Kumbaga, di ba, I'm gay, di ba? Ganyan, di ako straight, I'm gay, ganyan. Yung ginagawa ng mga komedyante na pag-okray, oh my God, kayang-kaya kong gawin yun. Dumating ako sa punto na gusto kong maging gano'n kasi easy money yun, ano? No? Kasi it takes a lot of wit really to do that. So ako mapaglaro talaga yung isip ko. So mabilis akong magbigay ng joke about a flaw of a person. Tapos yung susunod-sunurin ko yung ganyan, ditik-dikin ko na ganyan, in a funny way, nadulusot. I can do that, no? Pero hindi siya masaya, no? At the end of the day, very damaging siya. Because yun nga, nakikita ko sa energy, sa kaka-energy healing ko, nakikita ko how traumatic it is, how damaging it is sa spirit ng tao. So, unti-unti yun, pinipigilan ko talaga yung sarili ko. Hanggang sa ngayon, napigilan ko na talaga, no? Kung mapapasin niyo yung mga ibang videos ko before, kung nandito ako sa mga live streams ko before, may mga times doon na in-okray ko yung sarili ko. Na yung mga insecurities ko, ginagawa kong joke. Na ganun ko siya hinaharap. So, sige, hindi ngayon, iba na. It is what it is. Kung you find it unpleasant to look at my flaws dito, it's okay. Di sige, go. No? Pero, hindi ko nagagawing rason niya para maging insecure. Or, i-drag yung sarili ko sa katatawanan. No, yung mga panunokso na ganyan, na ginagawa natin. Isa pang punto gusto kong i-share about this. There was a time, no, yung medyo sanay na ako mag-energy healing, yung nakakabasa na ako ng energies, nakakakita na ako. There was one instance, no, ato na ako nun, I'm already one tarot healer, meaning nasa TikTok na ako nun. I'm already accepting clients, no. There was one instance na may nasabi sa akin yung isang tao pertaining dun sa physical flaws ko. No? Yung sa face ko, ganyan, yung mga ganyan ko. Yan. In a very light way, in a joke na sinabi. Pero guys, nakita ko talaga yung energy ng ganong klaseng pagkakabitaw. No? Yung tao na to, wala siyang alam sa energy. Para sa kanya, joke-joke lang yon. No? Pero nakita ko talaga yung energy. Para siyang kumakain talaga ng flesh. Eat fleshing monster siya. Parang let's describe it in that way.
Ganun siya. Parang maraming mga ngipin na maliliit na kumakain ng energy. Kaya parang it feels damaging talaga when it hits you. So just imagine, isang online community binabash ka for being dark. Yung skin mo ay dark. Parang ganun siya. And alam niyo ba kasang galing yon? Sa insecurities din ng mga tao na yon. Most of them talaga ay may mga insecurities. So to deflect, no? Yung, or para hindi sila makapag-focus sa kanilang sariling insecurities, iaano nila, no? I-focus nila sa iba. And the same energy, the same insecurities na meron sila, yun ang nagmamanifest pag sinabi nila yung pintas na yun or joke na yun. Na ang itsura, parang maraming maliliit na ngipin na ang kukulit talaga. Tapos kung ano yung parte ng katawan mo na tinukso nila, dun siya magi-stay. Ganun siya ka-damaging, guys, at the energy level.